beloved Boss Mike Cervera. So yan, syempre, merong apela mga kababayan. May mga apela ay malayko. May apela. Eto, pasok. Ano sabi rito mga kababayan? Ay hindi yan. Hindi yan yung sinabi. Sabi ho nung mga kababayan ko, sabi nung si Guangson ang nagsabi. Sabi mag-aaklas daw, magpoprotesta daw, magagalit daw ang taong bayan, at talaga namang susugod sa Malacanang kung sakaling ma-impeach si Sara Duterte. Hindi po ako naniniwala dyan, mga kababayan ko, sa totoo lang. Kayo ba'y naniniwala pa dyan, mga kababayan? Wala na ho yan. Puro katarantaduhan na lang alam niyan. Dito naman tayo, mga kababayan ko. Nakaw! Pasok! Sabi dito, mga kababayan, paano nakapagpalabas ng 75 million si Martin kung ang asset niya ay frozen? Alam nyo, mga kababayan, mukha lang mga matatalino to pag nagsasalita. Pero sa totoo lang, mga bobo yan. Ang tatangan nila, mga kababayan. Oo. Wag mo nga, ito si Guangson parang hindi naging, Parang hindi naging Comelec commissioner at saka parang hindi naging COA, di ba? COA yan dati, di ba? Ngayon, mga kababayan, alam niyo naman ako, doon lang ako sa totoo, Hindi porke ayaw natin kay Martin, hindi natin ibabalita yung nararapat lang naman na i-gain o tanggapin ni Martin Romualdez mula sa kritiko. Hindi po ako ganung klaseng kritiko. Alam nyo, mga kababayan, tatanga-tanga lang ho ito si Guangson. Kasi, ayan, sabi rito, basahin muna natin, Sabi dito, mali-maletang pera ginamit sa entrapment galing kay Romualdez. Napatanong na lang si Attorney Guangson. Kala ko nakapris ang mga pera at ari-arian ni Martin Luther King. Paano nakapagpalabas ng 75 million na nakamali-maleta? Literal na mali-maletang pera talaga. Ano yun? Coins only? Hindi ko po alam ang full picture sa extortion daw. Ayun naman pala. Nagkokomento ka, bobo ka, hindi mo pala alam yung totoong picture. Dahil mamaya pa ang presko ng NBI at di pa nakakapagsalita ang mga abogado ni Franco. Nagka-programa ako sa PGMN. Totoo, pero never ako nakikipag-compromise kay Martin Luther hanggang dulo. Dahil sagad sa buto ang kasamaan ng tao na yan, na sa tuwing may malakas na bagyo at tataas na naman ang tubig dahil ghost ang mga flood control project na sana ay protekta sa mga taong bayan sa baha, ay maraming buhay ang nawala. Mga ari-arian at pinaghirapan ng ordinaryong Pilipino ang nasira. Mga alagang hayop ang mga namatay dahil sa kasakaman nila sa salapi. Sobrang dami ng pera pero kulang pa rin. Mga kababayan ko, wag na tayong kasi alam nyo ang style niyan, dadaling ka sa hindi naman yun yung usap. Dito tayo, ang pag-usapan lang natin ay bakit merong 75 million. Kung di ba naman tangat bobo to, mga kababayan. Alam nyo, yung mga ganyan, yung mga pera na yan, hindi naman lahat yan totoo. At yan ay nakahanda na props ng NBI yan. NBI ho ang nag-provide niyan, hindi po si Martin Romualdez. Kung di ba naman tatanga-tanga to, di ba? Sisirain na naman, pinris na nga yung ari-arian ni Ninong Martin. Nangangamba na nga yung mga vlogger eh. Di ba? Budol money lang ang iba dyan. Lahat yan! budol money nga ni. Hindi yan, mga pera na totoo.
Eh kung di ba naman bobo tong matanda na to na hukloban na matandang mabaho na ang kipay. Biruin ninyo mga kababayan, pinalalabas na naman na kunya-kunyarian yung pagpapapris ng gobyerno sa asset ni Martin Romualdez. Gago gani, gago. Mga tatanga-tanga ito eh. Pasasamain na naman nila yung gobyerno ni Pangulo eh. Nasasabihin, moro-moro na naman yung ginagawa eh. Sincero ang Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapanagot sa kung sino ang may kasalanan. Kahit sino ka pa, kahit pinsang ka pa, kahit kaalyado ka pa. Sabi nga ni Pangulong Bongbong, kahit saan mo dalhin. Ha? Basta ang daladala mo ay ebidensya. Sa madaling salita, kung saan kayo dadalhin ng ebidensya, doon si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho mga kababayan, hindi ho, sa tulad ng sinasabi nito, sisirain na naman nila yung programa laban sa mga kurakot. Bakit? Natatakot ho sila eh. Natatakot sila na madama yung kanilang mga kaalyado. Katulad ni Marcoleta. Ngayon lumalabas, nagnakaw din ng panutya. Putik na yan, yung naka-fly away yung pilukan, nagnanakaw din pala, kaya pala nagigil kay Ping Lacson. Nakita nyo mga kababayan ko? Nakita nyo? Sabi ni Charlie Whiskey, buti na lang si Mike, hindi nasisilaw sa pera. Meron ako niyan. Alam nyo ba na ako ang takbuhan ng lahat? Ng mga kaibigan nating mga vloggers kapag sila'y kinakapos sa mga pangsustento nila sa mga babae nila? Tao ka mo ha! Sa lahat ng pangangailangan ng mga babae nila, ako ang takbuhan. Mga babae ha? Diba? Babae nila, nanay nila, babae nila yun. Asawa nila, babae, anak nila. Mga babae sa buhay nila, ang ibig ko sabihin, ha? Mga babae. Alam nyo mga kababayan, yung buhay ko, ako paano ko ba sasabihin ito? Nasa level na ho eh. Komportable. Nasa komportableng buhay ako. At hindi po ako yung mapaghangad at hindi po ako yung gusto, sige pa. Ganun lang ho ako. Basta may bang-bang lang ako, gabi-gabi masaya na. Tao ka mo ha! Ganun yun. Basta ho, meron ho akong, meron na akong bang-bang gabi-gabi, okay na ako. Diba? Sabi nga, ewan ko ba? Basta okay ako. Hindi po ako tulad ng mga DDS vlogger. Yung mga DDS vlogger, naninira para magkapera sila eh. Hinuhut-hutan lahat ng mga OFW eh. Hindi ho ako ganun, mga kababayan ko. Sapat-sapat lang kung anong meron tayo. Sapat-sapat lang. Ngayon, kaya mga kababayan, kasinungalingan nito, isa pong paninira kay Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos, itong pahayag po ni Buangson. Itong poki ng, nako. Paano takot na takot nga sila, gani. Ayan tingnan nyo. Eto, isa pa. Galit sa kurap pero ayaw pumirma sa partial flood control report. Hindi nyo ba napapansin itong mga putang inan to? Bakit? Bakit takot, Boss Mike? Amy Marcos, di ba pinaghihinalaan din po ito na meron din pong sangkot din po sa flood control. Eto, si Marcoleta. Ito yung nagtaka ko eh. Akala ko na may malinis ang putang ina. Yung pala, marumi rin. Singrumi ng piluka niya. Ayop ka, Marcoleta. Ang dumi-dumi mo rin pala. Biruin mo, Marcoleta. Singrumi mo, yung piluka mong hayop ka.
Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Putik na, no? Ito si Bongo. Kita nyo? Paano hindi ang pipirma, mga kababayan ko? Oh, syempre, poprotektahan niya yung mga kasama niya. Diba? O bakit? Bakit hindi pumipirma? Kulang pa nga ng pirma ng dalawa. Kung pumirma na si Amy, pumirma na sino? Si Marcoleta. Hindi pala pwedeng pumirma, mga kababayan. Kasi kapag kanalantad, yung pong Blue Ribbon report, Blue Ribbon Committee report, mga kababayan, lalabas yung pangalan niya. Lalabas ang pangalan ni Marcoleta at ilang pa rito sa mga ito na sa listahan kasama sila na mga kumulimbat ng milyon-milyon, daang milyong kwarta. Yung iba bilyon-bilyon pa, putang ina talaga. Di ba mga kababayan ko? Bilyon-bilyon eh. Mga hayop, wala. Alam nyo mga kababayan, ito, buhay pa itong mga ito, sinusunog na ho, ang mga kaluluwa nito sa impyerno. Ito ho yung mga makakasama ni Digonyo sa impyerno, sama-sama silang lahat doon. Yan, sila Sara Duterte, yan, magkakasama. Mga putang ina nyo, di pa kayo mga matay. Nako! So paano mga kababayan? Pagod na ako. Napagod ho ako, kakabunga nga dito. Baka naman bago tayo mag-iwahiwalay, isang like, isang share. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan na tuwan-tuwa sa akin, mag-subscribe na kayo! Wala na nga akong FB. Hindi na ako makabanat sa FB. Aasahan ko na lang itong YT. Baka kasi mga kababayan, madali pa ito eh. So paano mga kababayan ko? Hanggang dito na lang. Our beloved Boss Mike,